paano ho yung mga suliraning araw-araw? Kaya ho bang tulungan ako ng pangangasiwa na yun ay malunasan? Yung pong makakaya namin gagawin namin. Yung makakaya ng mga may tungkulin, nakahanda sila na tumulong sa inyo. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Kahit hindi kayo, kahit pa wala kayo sa iglesia, kahit pa yung pinakamayamang tao sa Pilipinas o sa buong mundo, ano po ang totoo? Hindi ho nawawala ng problema. Kaya ang problema sa mundong ito ay hindi maaalis. Kahit na anong gawin mo, hindi maaalis. Ano ang pinakamabuti? Hanapin mo ang paraan kung paano, kailan matatapos yung problema niya. Meron mo bang ganon? Meron mo bang sinasabi ang Biblia, matatapos na rin ang ating problema? Meron. Ito po lang ang paraan. Apokalipsis 21:1 hanggang 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay napara at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananawag mula sa langit. Pakinggan nyo kung kanino po nakalaan ang bagong langit at bagong lupa. Buhat sa Diyos na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakag talaga Kanino? sa kanyang asawa. Sa legal na may relasyon kay Kristo at Iglesia. Doon nakalaan ang bayang banal. Eh ano po ang buhay doon? Tres. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Eto na! At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Isang suliraning naalis ang iyong kapigatian. Tuloy! At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Pinakamabigat na problema, tapos na rin. Tuloy mo. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati Ano pa? o ng panalambitan pa Eh yung mga problema mo sa hirap. o ng hirap pa man. Lahat! Lahat ba? Ang mga bagay ng una ay naparap na. Yung kulang matatapos ang problema. Kaya po, sinisikap namin kayo ay mapatibay, mapatatag sa iglesia sapagkat ang pinaglalaanan ni Jesucristo ng bayang banal ang kanyang asawa, ang iglesia, na naging tapat sa kanya. Wala nang hirap, wala nang gutom, wala nang dalamhati. Mga kapatid, diyan namin kayo inaanyayahan. Inihiling ko sa Diyos, araw-araw, giyagisin ang inyong loob at damdamin. Kung kayo nahihimlay pa sa iba't ibang uri ng pagkakasal at ayaw pa niyong bumalikwas, inihiling ko sa Diyos ngayon sa pagkakataong ito. Gisingin kayo at sabihin sa inyo, malapit na ang araw ng pagtatagpo natin. Gumaya ka na, maghanda ka na. Kung ikaw ay ama ng sambahayan, ina ng tahanan, igayak mo na ang mga anak mo, ayusin mo na ang sambahayan mo, patatagin mo na ang inyong tahanan sapagkat si Jesucristo pagdating, tapos na ang lahat ng paghahanda. Yun ay pagbibigay na ng gantimpala para ikay magmana ng walang hanggang buhay. Kaya hinihiling ko sa Diyos, Ama, basbasan mo kayo ng lahat ng iyong mga anak, pagpalain mo sila bago sila uwi. Bigay mo sa kanila ang lakas. Gamutin mo ang lahat ng mga sakit, kahit ng katawang pisikal, kahit na kaluluwa. Lahat ng kadalamhatian, alisin mo. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng tatag at tibay sa pananampalataya. Ngayon pa hinihingi ko na sa iyo, buksan mo ang pintuan ng biyaya sa langit at iabot mo sa kanila sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ng basbas para sila'y huwag ng bayang malay sa piling. Tumayo kayo, tayo ko'y mananalangin.
Ama namin Diyos, alam namin nakatunghay ka sa amin. Alam namin narito ang iyong bugtong na anak para yakapin kami ng kanyang kapangyarihan. Ama, huwag mo kami bibitawan. Huwag ka sanang mawawala sa aming buhay. Wala na po kaming ibang pupuntahan sapagkat ito ang pinaglagyan mo sa amin para kami makarating sa piling mo. Tunghayan mo mga anak mo. Marami silang bagabag sa mundo. Hinahadlangan sila ng masama para wag makarating sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo ngayon. Pagsangkalan mo mga anak mong ito. Huwag mo silang bibitawan. Huwag mo silang pababayaan. Huwag mo silang iiwan magpakailanman. Ama, mananalangin ng mga tahanan. Dadaing sa iyong mga magulang kasama ng mga anak. Puspusin mo sila ng iyong habag. Ilawit mo ang iyong mapagpalang kamay. Tangkilikin at kandilihin mo sila sa pamagitan ng iyong awat kapangyarihan. Jesus, maawa ka sa mga hinirang mo. Isa-isahin mo kaming tignan. Huwag mong iiwan kahit isa. Pagkakukunin mo na ang mga mapapalad na maliligtas. Isama mo lahat ng narito, pati ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa paraang ilapit mo na kami ngayon sa Ama. Ihingi mo kami ng tawad. Ipamagitan ng marami naming kasalanan. Dakilang Diyos, bago kami umuwi, paspasan mo mga anak mo. Saan man sila magtutungo, huwag nilang iwawala ang kaugnayan nila sa iyo. Pagdating ng araw na kukunin mo na iglesia, mahapagkamasama ang lahat ng mga lingkod mo na malaki na ang puhunan sa loob ng iyong banal na iglesia. Patawad, Ama, sa lahat ng aming pagkakasala. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Punuin mo ka ng pag-ibig, pagtitiwala sa iyong magagawa. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. I know it's truly